muli na namang nagkaroon ng panibago pong sinasabing coup d'etat sa liderato ng Senado kahapon. Sorpresa pong dumating sa sesyon si Senador Chis Escudero, kaya nakabuo bigla ng quorum ang minorya para umpisahan po ang sesyon. Agad umakyat sa Rose Room si Senador Win Gatchalian at idineklara ho namang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Ito ho mga kapatid is pamamagitan po ng motion muna ni Senador Vicente Soto III. Dito nga po ay inihalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore para po palitan si Senador Loren Legarda. Italaga rin po ang mga bagong chairpersons po ng mga komite. Nangyari yan sa ikatlong araw po kung saan no-show pa rin si Senate President Alan Peter Cayetano at ang kanyang mga kaalyado. Pinaliwanag din po ni Gatchalian na ang 12 na senador na bumubuo ngayon ng new majority ay may legal na basihan. Binasi po ang 12 o binasi po sa 22 na mga senador ang nabilang at hindi po sa 24. Ito nga po ay kasunod daw po ng pagtatago nga ni Senator Bato de la Rosa at pagkakakulong ni Senator Jinggoy Estrada. Gayunman, hindi sila makapaghalal ng bagong Senate President. Dahil daw ayon sa Senate rules, 13 pa rin pataas ang dapat na numero para ho makapaghalal ng bagong leader ng Senado. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avelino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Yan po ang tinig ni Senate President pro tempore Win Gatchalian. Samantala, nanindigan po si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Kasunod po yan ang tinawag niyang iligal na kudeta ng grupo ni na Senator Win Gatchalian. Ang giit po ni Cayetano, hindi raw sumusunod sa saligang batas ang computation ng grupo ni na Senator Win Gatchalian para mailuklok siya bilang bagong Senate President pro tempore. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. So 12 pa rin po ngayon ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Unang sinabi ni Cayetano na handa siyang bumaba sa pwesto kung makabubuo ng 13 ang mga gustong mapalitan siya bilang Senate President. Gayunman, wala raw sapat na basihan para magtalaga ng acting Senate President dahil hindi siya nag-resign o kaya'y umalis sa pwesto. Tinabla rin ni Cayetano ang alegasyon na siya ang nagdudulot ng pagkaantala sa trabaho ng Senado. Kasunod naman ito, nanawagan po ang senador na mag-prayer vigil ang taong bayan sa Senado ngayong araw. Yung pong binabanggit ni Ginoong Cayetano, yun nga po ngayon ang contentious issue, no? Yung interpretasyon doon. Kaya din po, mamaya nga liliwanagin po natin yan. Yun hubang bilang ngayon ay talagang 24 o 22 na lamang. Yan po yan para po ma-establish mo yung majority para magkaroon po ng sinasabing quorum. Samantala po naman, nagkaroon din po ng palitan sa pagiging chairperson ng komite ng lahat ng komite sa Senado matapos nga po maglungsad ng coup d'etat ang minorya kahapon. Kabilang po sa napalitan ay si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pia Cayetano na ngayon po daw ihahawakan na ang Blue Ribbon nitong si Erwin Tulfo. Mapupunta ho naman ang Committee on Finance kay Senator J.B. Ejercito, Defense and Security ho naman kay Tito Soto, Public Order and Dangerous Drugs kay Senador Ping Lacson, habang Public Service naman kay Rafi Tulfo. Ibinalik po ang Education at Agriculture Committee kay Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Committee on Health naman ang ibinigay po ulit kay Senador Risa Ontiveros, habang Games and Amusement po ang nakay Lito Lapid. Urban Planning po naman ang kay Chis Escudero at Committee on Foreign Relations para po naman kay Senador Mig Zubiri.
Samantala, inanunsyo naman ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na work from home muna ang pasok ng lahat ng empleyado ng Senado ngayong araw. Ayon po sa inilabas na memo ni Senator Win, wala munang official business sa Senado mamaya habang inaayos sa mga bagong chairmanship ng kada komite. Yun nga lang, sumakto naman po ang announcement ni Gatchalian sa nakatakda namang pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control scandal ngayong araw na ipinatawag ng liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang giit ni Cayetano, siya pa rin ang lehitimong Senate President kaya tuloy ang pagdinig mamaya. Binalaan din niya ang grupo ni Gatchalian na posible raw mauwi sa constitutional crisis kung ipapadlak ang Senado. Sa kabila po ng pagmamatigas ni Alan Peter Cayetano, formal na rin pong kinilala ng Malacanang ang bagong liderato sa Senado. Ayon sa Malacanang, lehitimo at naaayon sa batas ang pagkakahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President Pro Tempore at Acting Senate President. Kilala din po ng palasyo ang bagong Senate Majority Block. Una nga pong tinawag na illegal na coup d'etat ni Cayetano ang ginawa ng grupo ni Gatchalian. Pero kahit na ang Kamara, binati na rin po si Gatchalian bilang bagong leader po ng Senado. Naniniwala raw po ang Kamara na pamumunuan ni Gatchalian ang Senado para magbalik trabaho na ng may integridad at dedikasyon sa interes ng bayan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.